kanilang pananampalataya. Tingnan natin kung ano yung halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis ang dapat gawin ng mga lingkod ng Panginoon. Una, yung mga propeta. Sa Santiago 5:10 na pinagkunan ng ating paksa, kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. So, alam natin, mga propeta na pasulat sa aklat sa Matandang Tipan, at alam natin, ang Matandang Tipan, isinulat yan para maging halimbawa. No? Sundan natin, maging halimbawa sa bawat isa sa atin kung ano yung ginawa ng mga unang lingkod ng ating Panginoon. Ang mga propeta ay nagsalita sa pangalan ng Panginoon kahit sila'y inuusig. Tinanggihan at pinahirapan, ngunit hindi sila tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Nagkaroon ng mga pagsubok, ng mga paglibak. Diba? Tingnan natin kung ano bang nangyari sa kanila. Noong unang panahon, mga unang lingkod ng Panginoon, sa Hebreo 11:36-35 at 38, ang sabi, at ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman, sila'y pinagbabato. Biro yun, pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paro't parito na may balat na mga tupat kambing, na mga salat, na napipighati, tinatampalasan, na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan, na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Pero mo ko ating titingnan kung ano yung nangyari sa mga propeta ng Diyos noong unang panahon na yon. Talagang grabe, no? Bukod sa tanikala, sa bilangguan, talagang physical. Ang sabi, pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak, nagparoot parito, na ang suot ay balat ng mga tupat kambing. Ganon ang nangyari sa kanila. Tingnan natin yung nung panahon ni Elias. Diba? Diba nakapaglaban siya doon sa mga bulaang propeta ni Baal. Natalo niya lahat yun. Doon sa sabi ni Elias, sige, kumuha kayo ng mga bato. No? Tapos maghandog kayo doon. At ang hihilingin, yung apoy na galing sa Panginoon nyo. Ganun din naman ang gagawin ko. Mananalangin ako, hihingi ako ng apoy mula sa Diyos, yun ang siyang magpapasindi doon sa ihahandog. Pero walang nagawa yung mga propeta ni Baal. At sa panahon na yon, panahon ni Elias, na yung mga kasamahang mga propeta ni Elias, mga itinago yon. Sapagkat sa panahon na yon, si Jezabel, yung reyna na asawa nung hari, no? Si Jezabel, yun yung nagdala na ang sambahin ng tao sa panahon na yon, si Baal. Ang ginawa ni Jezabel doon sa mga propeta ng Diyos, na mga kasamahang propeta ni Elias, gustong patayin ni Jezabel. Pinagbabantaan ni Jezabel ang buhay ng mga propeta. At anong ginawa ni Obadias? Itinago niya yung mga propeta ng Diyos. Itinago niya. Tig-50 natin. Andito yata yun sa paki-next. Ayan. No? Nakita tayo picture.
Ang ginawa ni Obadias, dahil gustong patayin, may pagbabanta sa buhay ng mga propeta ng Diyos sa kamay ni Reyna Jezabel. Ang ginawa ni Obadias, itinago niya yung mga propeta ng Diyos, tigli-50 sa bawat yungib para hindi mapatay. No? Sapagkat alam nila talagang nasa panganib ang kanilang buhay. Dahil mataas na tao yung nag-uutos para patayin lahat ng mga propeta ng Diyos. Ang gusto ni Jezabel ay yung mga propeta niya na andala niya, yung si Baal. Yun ang siyang manguna para sambahin ng mga tao. So ganun ang nangyayari sa panahon na yon. Kaya ang sabi nga doon sa binasa natin kanina, yung iba, pinagpapatay, pinaglalagari, di ba? Pinagbabato, sapagkat talagang nangyayari sa panahon na yon. Kaya nga merong ginawa si Obadias para hindi mapatay, malipol yung mga propeta ng Diyos. Ganun ang ginawa. At sa panahon ng Panginoong Kristo at hanggang sa panahon natin, ano ang sabi rin naman ni Apostol Pablo? Sa 2 Timoteo 3:12, oo, at lahat na ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mangagbabata ng pag-uusig. Hindi lang sa panahon ng matandang tipan, mga propeta noon, kundi hanggang noong panahon ng mga apostol at hanggang sa panahon natin, ang mga pag-uusig ay bahagi ng buhay ng isang lingkod ng Panginoon. Ang taong namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos ay makakaranas ng pagtutol mula sa sanlibutan. Ano ang nangyari doon sa mga unang lingkod ng Panginoon? Ayan. Di ba si Esteban, pinagbabato hanggang sa mamatay? Si Pablo at si Silas, nakulong, pero nagpatuloy sila doon sa paglilingkod sa Panginoon. Nakikita natin na kung papaanong yung mga unang lingkod, anuman yung dumating sa kanilang buhay, gaya ng paksa natin sa ating mensahe, kunan ninyong halimbawa. No? Yung mga unang lingkod ng Panginoon, sa mga dinanas nilang pag-uusig, mga pagtitiis, maging halimbawa sa bawat isa sa atin. Kung papaanong sila, hanggang sa kamatayan, hindi sila bumitiw para talikuran, para hindi paglingkuran ng Panginoon, kundi nagpatuloy sila, namatay sila, na hawak-hawak nilang mahigpit ang pananampalataya sa Diyos. Noong parusahan ang mga apostol, nung sila'y makalaya, nagpatuloy sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Di ba parang kung ating ihalin tulad, di ba yung isda, pagka yung isda lumalangoy na pasalungat, malakas yung agos, meron siyang paglaban dun sa agos, pero patuloy pa rin siya lumalangoy. Di ba? Patuloy siya lumalangoy. Gayon din tayo Marami tayong mga pagsubok sa buhay, pero hindi ibig sabihin, hihinto ka na pag dumating yung mga pagsubok. Yung isda, gano'n, hindi hinto yun hanggang kahit napasalungat siya, malakas yung agos, pilit na pupunta doon sa gusto niyang puntahan. Gano'n din tayo. Anumang mga pagsubok, mga pagtitiis, dumating sa atin, magpatuloy lang tayo na makalakad ng tapat sa Panginoon. Ano pa ang nangyari kay Apostol Pablo at ano ang kanyang ginawa? Sa 2 Timoteo 3:11, mga pag-uusig, mga pagbabata, anumang bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, sa Listra, anumang mga pag-uusig, ang tiniis ko at sa lahat ay iniligtas ako ng Panginoon. So laging mayroong kasama siya. Dumating man yung mga pagsubok, mga pagtitiis niya, laging tinutulungan siya ng Panginoon para malagpasan niya yung lahat ng mga bagay na dumarating sa kanyang buhay. Nagpapatuloy lang siya. Naranasan ni Apostol Pablo ang maraming pag-uusig, pagpapahirap, at maraming mga kapaghatian. Ngunit nanatili siyang tapat. Nanatili siya sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan natin, ano ba yung mga dinanas din ni Apostol
Pablo. Ito, sa 2 Korinto 11:23. Patuloy lang. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako sa pagpapagal, ako'y lubhang sagana sa mga bilangguan, ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-40 palo, kulang ng isa. Makaitlo ako'y hinampas ng mga paghampas, minsan ako'y binato. Makaitlo ako'y nabagbag, isang araw at isang gabi, na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanginiban sa mga ilog, sa mga kapanginiban sa mga tulisan, sa mga kapanginiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanginiban sa mga hentil, sa mga kapanginiban sa bayan, sa mga kapanginiban sa mga ilang, sa mga kapanginiban sa dagat, sa mga kapanginiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na iyon, ay may umiinis sa akin sa araw-araw, ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Makikita natin yung mga pagtitiis na ginawa ni Apostol Pablo. Kung paano nga mga unang propeta noon nagtiis, ganun din si Apostol Pablo. Naging halimbawa din sa kanya, no? Sapagkat mas nauna sa kanya yung mga propeta. Si Apostol Pablo bihasa sa mga kautusan, no? Na matandang tipan. Alam niya yung mga utos ng Diyos. At doon sa kautusan na yun ay kanyang naging daan para tularan kung ano yung mga naranasan ng mga unang propeta ng Diyos, ganun din ang ginawa ni Apostol Pablo. Diba? Nagtiis siya sa lahat ng mga kabalisahan, sa lahat ng mga bagay, ano man yung dumating sa kanyang buhay, na natili siyang matatag. At ang sabi pa nga, talagang maraming kabalisahan, no? Dahil sa kabalisahan, dahil sa lahat ng mga iglesia, pati sa loob ng iglesia, may mga problema siya. Ang sabi nga, sa mga kapanginiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, meron pa rin. Kaya, hindi lang sa labas ng iglesia, kundi maging sa loob ng iglesia, nandoon pa rin yung kanyang mga pagtitiis. Yun ang kanyang mga dinanas. Kaya, yung tunay na talagang mandirigma ng Diyos, sundalo ng Panginoon, patuloy na sumusulong, lumalaban, kahit ito ay sugatan na, pero patuloy pa rin na nakikipaglaban. Meron pang maganda, meron ding maganda yung simula, pero din naging maganda yung wakas dahil nanlamig sa huli. Ano nga ba yung mas mabuti? Di ba minsan, meron ganon, maging pagdating sa iglesia, meron nga sabi sa banal na kasulatan, merong nauuna na nahuhuli. Meron namang nahuhuli na nauuna. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Ecclesiastes 7:8, maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimula niyaon. At ang matiising loob ay maigi kaysa palalong loob. Diba? Maigi yung wakas ng isang bagay kaysa pasimula. Kasi halimbawa nga, nagpasimula ka, merong ganon. Mainit na mainit ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pero bandang huli, unti-unti lumalamig. Nawawala. Kaya ang sabi sa matandang tipan, mas maigi daw yung wakas kaysa doon sa simula. Hindi masapat yung magandang simula, mahalaga yung pagtatapos na may katapatan at tagumpay. Ang matapat na pagtatapos ay higit na mahalaga kaysa magandang pagsisimula.
At ang pagtitiis at pagpapakumbaba ay higit na mahalaga kaysa pagmamalaki. Huwag agad sumuko kapag mahirap ang simula ng isang gawain o paglilingkod. Maging mataisim sa paghihintay sa tamang panahon ng Diyos. Iwasan ang pagmamataas at manatiling mapagpakumbaba. Sikaping tapusin na may katapatan ang anumang ipinagkatiwala ng Diyos, sapagkat ang mabuting wakas ang tunay na nagbibigay ng karangalan. Di ba? Tingnan natin ang mga unang lingkod ng Panginoon. Si Jose, hindi naging maganda ang simula niya. Di ba? Si Jose, anak ni Jacob, ano nangyari sa kanya? Yung kanyang mga kapatid, pinagbantaan pa yung kanyang buhay. Nung hindi matuloy na siya ipatayin, ginawa na lang nila, ibinenta siya doon sa mga nangangalakal hanggang sa mapunta siya doon sa Egypt, doon siya dinala. Diba? At doon sa Egypt, ano nangyari sa kanya? Naging katulong siya, katiwala. At pagkatapos, marami pang mga nangyari sa kanya, hindi magandang bagay sapagkat nung siya ay magustuhan ng asawa nung babae, no? Nung asawa ni Potiphar, inano siya. Baga na-set up siya. At hanggang sa makulong. So hindi naging maganda yung kanyang simula doon sa Egypt, di ba? Marami siyang paghihirap na bilanggo pa siya doon sa Egypt. Pero hindi yun ang kanyang tiningnan. Hindi yung simula na yon ang kanyang tiningnan, kundi yung naging wakas niya, naging dulo, ano ang nangyari? Pinagpala siya ng Panginoon. Di ba? Naging mataas ang kanyang posisyon doon sa Egypt. Di ba? Naging pangalawa siya kay Faraon. Kaya, mas naging maganda yung kanyang wakas kaysa doon sa kanyang simula. At maging sa ating paglilingkod, ganun din. Kung tayo'y naglilingkod ngayon, mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon, sana hanggang wakas ng ating buhay. Mas lalo pang pag-alabin, mas lalo pa tayong masumpungan ng Diyos na ginagampanan yung ating tungkulin sa loob ng iglesia. Kaya yung magandang wakas ay bunga ng pagtitiis. Pag nawala ang pagtitiis, hindi magiging maganda ang wakas. Sapagkat pag hindi ka nagtiis, maaaring bumitiw ka, huminto ka sa paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Parang maging sa mga palaruan naman, di ba? Sa mga dito sa sanlibutan, pagka sumali ka sa marathon, no? Sino ba'y ginagantimpalaan? Yung bang humihinto? Hindi. Ang ginagantimpalaan, yung nagtatapos hanggang wakas. Yung makapunta doon sa finish line. Yun ang ginagantimpalaan. Ngayon, bakit kuminsan sinusubok tayo? Bakit nga ba dumarating tayo sa mga pagsubok? Ang sabi ng banal na kasulatan. Unang Pedro 1:6-7, ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kailangan ay pinalumbay tayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Heso Kristo. Kaya, yung layunin ng pagsubok ay hindi upang pahinain ka, hindi upang wasakin ka, yung isang lingkod ng Diyos, kundi upang maging dalisay ang iyong pananampalataya. Diba? Sinusubok tayo para lalo pang patatagin yung ating pananampalataya. Anong ginawang pagsubok kay Abraham na isang lingkod ng Panginoon? Sinubok siya ng Diyos. Meron kang bugtong na anak, si Isaac, anak niya sapagka talagang matanda na siya. Nung siya magkaanak, 100 taon, no? Tapos hinihingi ng Diyos, ialay mo. Yung iyong anak na si Isaac, sinubok siya ng Diyos. Anong ginawa ni Abraham?
kinuha yung kanyang anak at ihahandog sa Panginoon. Pinigil lang siya ng Diyos. Nakita ng Diyos na hindi niya masusubukan si Abraham na ipagkakaloob ang bugtong nitong anak. Ano ang ginawa ano ang tinawag sa kanya ng Diyos? Siya naging ama ng pananampalataya. Di ba? Talagang pinatibay ang pananampalataya. Kaya sinusubok ang tao para lalo pang patatagin ang pananampalataya. Ngayon, itutulot ba ng Diyos yun? Na alam natin, ang Diyos hindi nanunukso. Ang nanunukso, ang dyablo. Pero pagka dumarating naman sa atin ang tukso, itutulot ba ng Diyos na tayo'y tuksohin nang higit sa ating makakaya? Unang Korinto 10:13, hindi dumating sa inyo ang anuman tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. No? Alam ng Diyos yung kakayahan ng bawat isa sa atin. Diba? Kaya hindi ro itutulot ng Diyos na tuksohin tayo ng dyablo ng higit sa ating makakaya. Pagka humihigit na, andun na, tutulungan tayo ng Panginoon para yung mga bagay na yon na panunukso ng dyablo, matiis natin, makaya natin. Diba? Kaya may hangganan yung bawat pagsubok, bawat tukso na dumarating sa ating buhay, kailangan talaga mapagtagumpayan natin. Ang tukso ay bahagi ng buhay ng tao, ng karanasan ng tao. Pero ang Diyos ay tapat at hindi tayo pababayaan. Hindi niya pinahintulutan ang tuksong higit sa ating makakaya sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Lagi siya nagbibigay ng paraan upang makaiwas o makapanatili tayong matatag laban sa tukso. Kaya talagang dapat tayo magtiwala sa Diyos. Gagamitin yung mga paraang ibinigay niya upang mapagtagumpayan natin ang anumang tukso na darating sa ating buhay. Diba? Hindi ba yung tinukso si Jose, nabanggit ko kanina, natiis niya. Diba? Nung tuksohin siya ng asawa ni Potiphar, nagubad sa kanya, tinutukso siya, tiniis niya. Nakaya niya. Yung tukso, nung dumating, iniwasan niya, hindi niya nilipitan. Umalis siya para hindi siya tuluyang matukso. Yun yung paraan niya. Umalis siya, tumalikod siya sa harapan ng babae na asawa ni Potiphar. Yun ang kanya naging solusyon. No? Kaya dapat tayong matuwa kung nagbabata tayo at nagtitiis sa mga dumarating na pagsubok sa bawat isa sa atin. Anong sabi sa 1 Pedro 2:20? Sapagkat anong kapurihin nga kung kayo'y nangagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So dalawa ang itutukoy dito. No? Merong mabuti na nagtitiis, merong masama ang dahilan. Sapagkat, ang sabi, anong kapurihan niya kung kayo nangagkakasala at kayo tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Baka, kaya ka inaakusahan, no? Talagang totoo na ginawa mo yung isang bagay na masama. Karapat-dapat lang sa'yo yun. Hindi nakalulugod sa Diyos yun. Kung kaya ka pala pinaparatangan o meron kang nasaktan ka, sinaktan ka, tapos ituturing mong yun ni pagsubok, hindi. Ikaw pala dahilan eh. Hindi maganda yun. Ikaw ang dahilan. Ikaw gumawa ng masama, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon yon. Pero yung gumagawa ng mabuti at nagbabata, tanggapin daw na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos.
Kung ang isang tao ay pinarurusahan dahil sa sarili niyang kasalanan, ang pagtitiis niya sa parusa ay hindi may tuturing na kabanalan. Ngunit kung isang tao ay gumagawa ng mabuti, ngunit nakararanas pa rin ng pagdurusa at nananatili siyang matyaga at tapat sa Diyos, ito yung nakalulugod sa Diyos. Kaya yung pagdurusa na bunga ng sariling kasalanan, hindi yun yung tinutukoy ni Pedro na kalugod-lugod sa Diyos. Di ba? Tulad na banggit natin kanina, si Jose nagdusa sa hindi niya kasalanan, pinagbintangan siya dahil na-set up siya ng babae ni Potiphar. No? Pinakulong siya, nabilanggo siya. Nagdusa siya sa hindi niya kasalanan. Pero, gumawa ng paraan ng Diyos para siya makalaya at lalo pang maangat sa kalagayan doon sa Egypt. Kaya yung ganoong pagtitiis ang siyang kalugod-lugod sa Diyos. Di ba noong sina Pedro saka yung mga apostol, nung sila ay pinalo, pinagbawalang mangaral, anong ginawa nila? Sila kay nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mangagbata ng kaalimurahan dahil sa Panginoon. Natuwa pa sila. Nakulong na sila, hinagupit sila, pinalo, tapos pinagbawalan sila na huwag nyo nang ipangangaral yung salitang yan, huwag nyo nang ipangangaral yung Kristo na inyong kinikilala. Pero natuwa pa sila. Kahit sila'y nasaktan, kahit sila'y pinagbawalan, natuwa sila sapagkat ang sabi nila'y nangagbata sila ng kaalimurahan dahil sa pangalan ng ating Panginoon. Yan, bakit kailangan nating magbata at magtiis? Sa Santiago 1:3-4, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Yan. So upang maging sakdal at ganap yung ating pananampalataya. Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang hubugin yung pagkatao ng bawat isa sa atin, upang lalo pang patatagin, palakasin ang ating pananampalataya. No? Ang Diyos ay gumagamit ng mga pagsubok upang hubugin ang kanyang mga lingkod. Kapag tayo ay nagtitiis at nananatiling tapat, tayo ay nagiging mas matatag sa pananampalataya at mas handang gampanan ang kanyang kalooban. Tulad ni Job, ni Jose, ni Abraham, ang mga taong nagtiis sa pagsubok ay naranasan ng katapatan ng Diyos at naging mga halimbawa ng matatag na pananampalataya. Ano pa yung dapat gawin upang magsitanggap ng pangako sa kabila ng pagbabata at ng pagtitiis? Hebreo 10:35-36, manatiling matatag at huwag sumuko. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Diba? Yun may kahalagahan no? Pag tayo nakapagtiis. No? Kapag nakaranas tayo ng mga pag-uusig dahil sa pananampalataya, na mga pagsubok sa buhay o mga paghihirap sa paglilingkod, huwag mawalan ng tiwala sa Diyos. Magpatuloy sa paggawa ng kanyang kalooban sapagkat ang kanyang mga pangako ay tiyak na matutupad sa kanyang takdang panahon. Meron ganun, di ba? Merong nagtitiis, merong bandang huli, tagal-tagal naman na hinihingi ko hanggang sa sumusuko. Kaya sabi, matutupad yan sa takdang panahon ng Diyos. Hindi sa panahon na gusto mo. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam kung anong makabubuti para sa iyo. Ang mga bayani ng pananampalataya ay naghihintay ng may pagtitiis
sa katuparan ng mga pangako. At ang lahat ng mga ito'y nang sila'y pinatotohanan na talagang merong ipinaghanda sa kanila. Yung mga lingkod ng Panginoon na hindi nakasama doon sa lupang pangako, natanaw lang nila. Pero tayo ngayon, meron tayong mas higit na tinatanaw. Hindi lang yung lupang pangako doon sa panahon na yon ng Israel, kundi yung pangako ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Kaya, lagi tayong talagang maging matyaga. Diba? Lagi tayong magtiis. Ano pa yung mga dapat gawin upang magsitanggap ng pangako sa kabila ng pagbabata at ng pagtitiis? Itoon ang paningin kay Hesukristo. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos, sapagkat dili-dilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalansang na mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Kaya ang Panginoon Kristo, siya yung talagang pinakamataas na halimbawa ng pananampalataya at pagtitiis. Mismo ang Panginoong Kristo nagtiis, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Nagtiis siya para sa kasalanan ng buong sanlibutan. Hindi para sa kanyang sarili, kundi sa kasalanan ng sanlibutan. Tinis niya lahat, dinala niya ang lahat ng kasalanan ng tao sa sanlibutan. Lahat ng mga nagsisisi at sumasampalataya sa Diyos. Kaya, sa kabila ng mga kahihiyan, pagdurusa, kasi noon, panahon na yan, pagka pinako sa krus, nakakahiya. Sapagkat ang pinapako noon, talagang mga makasalanan. No? Isang kahihiyan yun. Pero yung lahat ng yun, sa kabila ng kahihiyan at pagdurusa sa krus, tinapos ng Panginoong Kristo ang gawaing pinagkatiwala sa Kanya ng Amang Diyos. Kaya sa bawat pagsubok, ituon natin yung ating paningin kay Kristo, sapagkat siya yung huwaran na nagtiis at ang nagbibigay ng lakas upang tayo magpatuloy hanggang wakas. Ano pa yung dapat gawin upang magsitanggap ng pangako sa kabila ng pagbabata at ng pagtitiis? Nagtiwala sa gantimpala at pangako ng Diyos. Sa Roma 8:18, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Kung dumaranas man tayo ng mga pagtitiis ngayon, mga kahirapan sa buhay, mga paglibak, no? Pangungutya, ano man mga dinaranas mo ngayon, panandalian lang yan. Di ba? Ilang taon lang ba tayo tatagal dito sa lupa? Ilan ang edad ngayon ng mga tao? 70, 80, di ba? Kabihira na ngayon umaabot ng 90, 100. Lalo na sa mga kabataan, o sa panahon namin na talagang medyo mahihirapan. Ako nga, may yatang mahirapan abutin yung 70. Di ba? Lalo na may kabataan sapagkat talagang paunti, paikli ang buhay dahil na rin sa mga kinakain. So, yung mga konting panahon na yun na ating mga pagtitiis, ang sabi, hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sapagkat yung mahahayag na kaluwalhatian sa atin, pangwalang hanggan. Di ba? Doon sa tunay na buhay, buhay na walang hanggan. Wala na ikang hirap, wala nang luha, wala nang pagod, wala nang dalamhati. Ano itutumbas mo doon? Panghabang panahon, buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, yung mga pagtitiis dito, hindi karapat-dapat na may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Yung mga pagdurusa sa kasalukuyan ay pansamantala lamang. Ang kaluwalhatiang inihanda ng Diyos ay higit na dakila kaysa anumang paghihirap ngayon. Ang pag-asa sa pangako ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas
upang magtiis hanggang wakas. Diba? Pagtitiis ngayon, kaluwalhatian bukas. Ito yung katiyakang ipinahayag ni Apostol Pablo. Anumang hirap na tinitiis natin alang-alang sa Diyos ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang hihahayag niya sa kanyang mga tapat na lingkod. Ano pa yung sabi ni Santiago naman? Sa 1:12, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Merong gantimpala na naghihintay sa mga nananatiling tapat hanggang wakas. Di ba? Yun din ang sinabi ni, bigyan natin isang halimbawa, yun ang sinabi ni Apostol Pablo di ba? Tulad niyan, sabi, mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, si Santiago ang may sabi. No? Bakit? Tatanggap daw ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon. Sino yung isang apostol na talagang tiniyak niya na yung pangako ng Diyos kanyang makakamit sapagkat siya'y nagtiis, nagtapat? Si Apostol Pablo, anong sabi niya? Nakipagbaka ako, wika, ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Talagang nandun na ang katiyakan ni Apostol Pablo. Ibinibigay niyang halimbawa yung kanyang sarili. Marami man siyang tiniis, binasa natin kanina. Marami siyang ginawang pagtitiis. No? Sa mga bilangguan daw ay madalas siya. Sa gutom, sa hirap, sa lahat. Sa lahat ng kapanganiban. Natiis niya lahat yon. Kaya ang sabi niya, nakalaan na sa kanya yung putong ng buhay na yon na ipagkakaloob sa kanya. Hindi lang din daw sa kanya, hindi man niya inaangkin siya lang, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita o sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Tayong lahat naghahangad dun sa buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo naghahangad, kinakailangan din naman maging katulad din tayo ni Apostol Pablo. Ang sabi niya ay, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang aking pananampalataya. Gayon din tayo. Para masabi rin natin, tulad ni Apostol Pablo, nakalaan na sa akin yung putong ng buhay. Gayon din tayo. Kaya naman natin, pwede naman nating evaluate yung ating sarili. Nagawa ko ba yung aking tungkulin sa Diyos? Sa araw-araw na aking buhay? Di ba? Lagi kong sinasabi, tayo nakahiga bago matulog, iniisip mo, ano ba nagawa ko sa buong maghapong ito? Meron ba akong nagawang pagkukulang sa Panginoon? May nagawa ba akong pagkakasala? Yung bang aking mga nagawa ay mga kabutihan para sa Panginoon? Nagawa ko ba yung aking tungkulin bilang isang anak ng Diyos, lingkod ng Diyos? So tayo rin makasasagot. Kaya, kung nagawa natin yon, masasabi rin natin, pwede natin sabihin yung sinabi ni Apostol Pablo, nakalaan na sa akin ang putong ng buhay. Kaya ang pagbabata at pagtitiis ay bahagi ng buhay ng bawat tunay na lingkod ng Diyos. Ang mga propeta, apostol at iba pang lingkod ng Diyos ay nagtagumpay dahil hindi sila sumuko sa gitna ng mga pagsubok. Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang palaguin at patatagin ang ating pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Siya ay umaalalay at nagbibigay ng lakas sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang lahat ng nagtitiis hanggang wakas ay magtatamo ng mga pangako at pagpapalang inihanda ng Diyos. Huwag natin tingnan ang laki ng pagsubok, kundi ang kadakilaan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung ang mga propeta, apostol at mga lingkod ng Diyos noon ay nagbata at nagtiis hanggang wakas, tayo man
ay makapagtitiis sa tulong ng Panginoon upang matanggap natin ang kanyang